Dumating man ang mga suliranin, di dapat mangamba pagkat siya'y nakamasid. O kay sarap na mabatid na sa tuwing na doon sa langit ay may Diyos na lagi nang nakamasid. O kay sarap na mabatid na sa tuwing na doon sa langit ay may Diyos na lagi lang nakamasid. Happy Sabbath mga kapatid. Masaya ba tayo sa araw ng Sabat? Sana masaya. Hindi lang outside kundi inside. Inside out ay masaya tayo. So, kung masaya po kayo, ay kalabitin niyo ang katabi niyo, sasabihin niyo, Happy Sabbath kapatid, Jesus loves you. Ayan. Okay. So talagang happy. Nakikita ko yung mga happy faces ng mga Christians, especially Seventh-day Adventists sa araw na to. Minsan kasi, kapag kami pumunta sa ibang churches, kita ko napakalungkot ng mga mukha ng mga kapatid, hindi man lang ngumiti sa kanilang katabi. So, mas maganda kung cheerful tayo, kagaya ng kinanta ni Brother Dave. Masaya kahit anong circumstance ang nahaharap natin, tayo ay parating masaya. So, ang aking message po sa umagang ito ay pinapagatan ko, Seek and you will find. Maghanap ka at ikaw ay makakatagpo. Okay, nice kong basahin ang Jeremiah 29:13 na binasa ni Brother Ingo kanina. Dito sa English na sabi niya, and you will seek me and find me when you search me for me with all your heart. Shall we bow our heads? Father in heaven, thank you for this message that we are going to study this morning. Help us and bless us that we will be able to understand the core message of this passage that was given to us. Thank you for the promise, Holy Spirit in our midst. Thank you for hearing and answering our prayer. In Jesus' wonderful name we pray. Amen. So seek and you will find. Ang mga tao ngayon ay naghahanap. Karamihan sa atin naghahanap, right? Sa isang panahon, sabi ng isang tao, I have struck it rich. Tapos, ang kausap niya, sinabi niya, what? Gold? No. God. So, sabi niya, right? Tama, di ba? To find God is the greatest treasure. Kapag nakita natin ang Panginoon, ang Diyos, ito ang pinaka makapangyarihan na kayamanan na ating maaangkin. Way back on 1864, mayroong isang tao na ang pangalan ay si Charles Braith Fogel. Ang story niya ay pumunta siya doon sa Death Valley, kung saan meron doon na tinatawag na buried treasure. Isang binaon na kayamanan. So, for long, she felt given up a fortune in gold for a cup of water. Bakit? Dahil sa kanyang paglalakad, he was so desperate looking for the treasure in that desert. Kung baga ay nagkaroon siya ng
naubusan siya ng pagkain at naubusan din siya ng tubig. So sabi niya, I have got neither gold nor a cup of water. Hindi ako nakakuha ng gold, hindi rin ako nakakuha ng water. So sabi niya, nakita niya isang green image sa harapan niya, and then nung continue walking, ay umakyat sa doon sa isang tinatawag na reddish hill, kung saan I was able to kick a stone. Nung kanya ay natagyakan ng isang bato, he saw it sparkling on the sunlight. At nung tiningnan niya, all around him were gold. Nasa paligid niya ay panay ginto. And sa area kung saan na-explore niya ang evidence ng ginto sa paligid, yes, sabi niya, it is enough to make him the richest man in the world. Pag nakuha niya yan, siya ang pinakamayaman sa buong mundo. Ngunit sa kanyang paghahangad, this poor man was near death. Malapit na siya mamatay dahil wala na siyang pagkain at wala na siyang tubig. And he got no way of transporting pagbit ng mga ginto na yon papunta sa kanyang papuntahan. And he was not able even to mark the place. Hindi man siya nakapag-iwan ng isang mark sa location kung saan nakita niya yung mga ginto na yon. And he picked up a few samples and he walked almost in a stupor. Parang pasuray-suray na yung lakad niya dahil sa kawalan ng strength at kawalan ng kanyang, ang uhaw niya ay gano'n na lang katindi. And ano siya doon sa mga green grass na kanyang madadaanan, yun yung kanyang kinain. At the same time, ang kanyang water ay yung tinatawag na brackish water. Ito yung water na more content niya ay salt. So pinagtiyagaan niya yon. And after the time that walking 200 miles from that area, he was rescued by a rancher. Yun, na-rescue siya in his situation na malapit na siyang mamatay. And after that, he was nursed back to health by that rancher, and he attempted to go back again to that particular place. Ang tawag doon ay Death Valley. Pero binalikan pa rin niya, but he was not able to find it. Kahit yung mga sumunod sa kanya mga expedition, they were not able to find the gold treasure that he was able to see on their first journey. Sabi nga dito, everyone spent his last dollar of hope, but there is no promise. So kagaya ng ginto, lahat ng tao ay mag-spend ng pinakahuling dollar o pinakahuling piso nila sa paghahanap nito. Pero walang pangako. There is hope. Ang pag-asa nandun sa tao parati, pero walang pangako. So, ang Panginoon ay meron siyang pangako sa bawat isa sa atin. And sabi nga dito ay sometimes it is ourselves, ang sarili natin yung sumusuko at hindi naghahawak ng pangako ng Panginoon. Kung makita po natin dito sa Matthew 28, binanggit ni Brother Jordan kanito, chapter 19 to 20, ay sinasabi dito na we're going to go tell the nations and baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy God, and lo, I am with you even at the end of the earth. May pangako yung binigay sa atin na komisyon ng Panginoon. Sometimes, sabi ay, we are too narrow on our plans. We need to be broader-minded. So, may mga plano tayo na maliit lang, pero sabi ng Panginoon, why not plan for a broader, for a bigger? Nung nag-open ako ng aking YouTube, ang aking
title na nilagay is Think Big, Live Together. Mag-isip ng malaki at mag-aahon ng isang bagay ng sabay-sabay or with a company. So, dito po sinasabi na ng Panginoon, we need to be broader-minded. His word, to go forward in the cities, in the towns, and in the villages. We must get away from our small net and make larger plans, especially in our evangelism. So, evangelism, page 46. Ang foundation ng church natin is, or church growth, is God's love and to save mankind. Right? Kaya nandito tayo ngayon. Mahal natin ang Panginoon at nais natin na iligtas ang kapwa natin. And this desire is to save the lost na kagaya ng binigay ng Panginoon. What the saying is a biblical doctrine. Ang pag-witness, pagbibigay ng pabalita ng langit, ito ay isang from obligation to delight. Sometimes we're doing this because we are obliged. Kasi commission ng Panginoon sa atin yon. Pero, ang later on na part ng buhay natin, we have that delight. Meron tayong kasiyahan sa pagdadala ng pabalita ng langit. And sharing becomes only natural. Naging natural na lang na share natin ang pabalita ng langit sa iba. Ang expressions na give the message to all nations sa Matthew 28:19 to 20 ay ibig sabihin natin we're going to give the message to every case, every language group, every city, every community, every person, and every household. So ito yung scope ng every nation. Kasi sabi dito that in every neighborhood, love God with all your heart and with all your mind. And the second commandment is, love thy neighbor as thyself. Love is the motivation of the means of fulfilling the Great Commission. So, ang mga winnable people natin ay yung malalapit sa atin. Minsan, parang sabi natin, napaka-imposible. Our family members, our friends, closest to us, inner circle, mga associates natin, relatives, and those we come in contact with every day. So, ito yung ating pinakamabilis na ma-win para sa ating Panginoon. At nalala ko yung isang karansa namin when we have our bus preaching. Umakyat kami sa bus, sumasampa kami sa bus. Brother Arnel, nakalasam na ba yun? Okay, sumasama kami sa bus at minsan sa aming pagsakay ay ang isang binigyan namin ng, kasi namimigay kami ng libre ng mga booklets, yung Pag-asa, tapos namimigay kami ng mga leaflets. At ang pinakauli na pinamigay namin ngayon ay yung How to Stop Smoking. So, nakakuha kami ng sponsors. Kaya, pag-akyat namin sa bus ay may ano kasi parang Sabbath school yun eh. May presider, tapos may kakanta, tapos ako yung speaker. Ako yung nagsalita about second coming. So habang kumakanta, may isang mama doon sa isang dulo, kumakanta siya. Sabi ko, ang galing naman. Kumakanta siya, naka-shirt lang siya. Naka-shirt lang sa bus yun eh. Kumakanta siya, at nakaganon pa. Sabi ko, ang galing naman. Tapos kinausap ko na kasama namin, Brad, ano pa ba? Ano pala siya, yung, ano siya doon, yung parang yung sa Catholic na, meron silang tawag doon na organization. Parang ano siya, yung, kalimutan ko yung term. El Shaddai. El Shaddai siya. Tapos sabi niya, El Shaddai ako, dito, umatin ka ganun. Sige, pakinggan mo yung aming ano nga sa BPM, makinig ka, tingnan mo sa aming YouTube, sa aming, sige, sabi niya, hindi ko makalimutan yun. Open ko yung ano na yun, yung inyong site na yun. Tapos yung driver ng bus na sinakyan namin, isang panahon, gusto last week lang yun,
Ay, nung bumaba na kami doon sa, kasi ang ginawa namin, pupunta kami ng SM, tapos bumalik kami din doon sa, pabalik sa Nova Stop, ay sabi ng driver, sinakyan namin, sabi niya, liliko na sila sa Nova Stop, kasi doon sila magpa-park. Tapos bumaba na kami, sabi niya, ay, baba na kami kasi magpa-park na pala kayo. Sabi niya, ay ma'am, akala ko, hindi kayo bababa, so kayo ulit papunta sa balik ng aming bus. Ha? Pwede ba yun? Sabi, like, hindi, dami pa pasayro, mag-aantay pa kayo. Sabi niya, pwede yun, kasi nawili kami sa inyong program, sa ginawa namin sa bus. Kaya nakakatuwa, sabi ko, nakakatuwa yung mga situation na gano'n na hindi namin inasahan, na pati yung driver, at conductor, at sa mga pasahero din ay nawiwili sila. Nakita namin kasi, kapag nagsisermon na, pagkanta kasi, parang amazing lang, ang ganda kasi ng kanta, tapos gano'n. Pero pag nagsasalita na talaga, nakita kayo, mga cellphone nila, binababa na nila, nakikinig. Kasi karamihan sila may cellphone eh. They're holding their cellphone. Ang iba naman, hindi talaga binababa yung cellphone. Pero nakatingin pa rin sa nagsasalita. At habang nagsasalita ay talagang makita mo yung iba nagtatango ng kanilang ulo, tapos nag-a-approve. At nakita mo talaga yung mga tao, ahaw na ahaw sila sa pabalita ng Diyos. Kaya, sa aming pagdadalaw minsan ay after ng bus preaching, pumunta kami sa Chinese General Hospital. That was 2 weeks ago. At may dinalaw kami doon na si Brother Ram ba yun? Brother Jordan or Sam Boca. At sa kanilang room ay merong 3 kasama siya. Kaya kumanta kami. Sabi ko sa kanila, pwede ba kumanta kami at isama na namin kayo, yung mga ibang pasyente. Sige ma'am, sabi niya, okay lang, very welcome po. Kaya kumanta kami. Ang unang kinanta namin is, yung kinanta ko kagabi, Brother Jordan, yung kanta na lumapit sa kanya. Tapos, 3 kami ang kumakanta. Habang kumakanta kami, sabi ni Sister Liberty, Ma'am, bakit? Sisiko niya ako, bakit? Huwag mong takpan. Bakit? Kasi yung babae sa dulo, umiiyak. Yung babae doon sa dulo, sa isang corner, habang kumakanta kami, umiiyak siya. At umiiyak siya ng pahagulgul. Hagulgul talaga ang iyak. Kaya, pagkatapos ng kanta namin, ay nilapitan ko. Sabi ko, sister, sabi ko, kapatid, kaibigan, bakit po kayo umiiyak? Tapos sabi niya, pwede ba ibigyan mo ng special prayer ang aking anak? Yung anak niya, yung sinama ko sa prayer natin, Sister Ed, dati, si Jared Senioron. 17-year-old lang siya, pero 4th stage ang cancer. Kaya yung mama niya gano'n na lang iyak nung kumakanta kami ng lumapit sa kanya. Kasi sabi niya, na-feel ko yung song, and pwede ba makuha yung inyong yung FB at YouTube. Kaya binigay ko sa kanya ang aking FB at saka YouTube. Magme-message po ako, ma'am, kasi pinayuhan ko siya kasi na it's not the end. Kung kahit na 4th stage na yung cancer mo, may maraming mga cases na gumagaling pa sa pamagitan ng eating raw foods, vegetables. So, nitreach ko niya ang healthy juices. Sabi ko, may mga publish ako ng mga juices sa YouTube na isi-send ko sa'yo. Sabi ni Jared, sabi niya, ma'am, thank you very much. Sabi niya, i-appreciate ko talaga yung effort mo na mag-send sa akin ng mga juices na yan. So, I really need that. 17 lang siya, batang-bata. Kaya sabi ko, the Lord is willing to heal you. Hanggat you want to serve the Lord talagang pagpapalain ka ng Panginoon. Kaya sabi niya, thank you talaga ma'am, thank you very much. So, umalis kami doon sa hospital na we're so blessed. Kasi lahat ng mga pasyente doon, nagpasalamat sa amin, yung 2 pa na may sakit din. Nagpasalamat sila. Thank you ma'am, at kung makabalik kayo, pwedeng ay welcome namin kayo ulit. Naiyak kami kasi noon, paalis na kami. Kasi kasama ko na si Sister Liberty at saka si
Sister Reggie ay talagang naiyak kami. Sabi niya, first time na experience namin na may dinalaw kami at gano'n na. And binigyan din namin sila ng health and yung how to stop smoking. Kasi sabi ko baka may naninigarilyo sa inyo, ito ay ibibigay namin sa inyo ng libre. So, marami kami pang mga naging karanasan sa bus preaching, mga kapatid, na hindi namin in-expect na minsan, nung namigay kami ng how to stop smoking, yung katabi ko sa harap ko mismo ay nagtaas ng kanyang kamay. Ma'am, pwede ba sa akin na yung isa? Sabi niya kasi, I want to save my brother. Bakit? Chain smoker siya. So, binigay ko sa kanya yung hawak-hawak kong ini-explain ko na how to stop smoking. At doon sa likod, merong nagtaas ng kamay. Ako, ma'am. Sabi ko, we're just willing to give this to someone who is determined. Determinado kayo na mag-quit kayo ng smoking. Itong pagtigil sa paninigarilyo na magazine is mahal to. Kaya, binibigay lang namin sa inyo ng libre kung willing kayo na mag-stop. Kaya marami sila kumuha doon, binidyo ng kasama namin. At kami natutuwa na kala namin ay i-reject nila kasi smoking, di ba? Maraming nabigay. Pero, tinatanggap pa rin nila. So, ang sinasabi ng ating banal na kasulatan, sa pagbibigay natin ng pabalita ng langit ay sa Genesis 18:14, karanasan ni Abraham, sinabi niya, sabi ng Panginoon sa kanya, is anything too hard for the Lord? Napakahirap ba yung isang bagay sa Panginoon? So, ito ay panahon ng si Sarah ay wala pang anak at pinangakuan siya ng Panginoon at the age of 99. Siya ay nagkaroon ng baby na si Abraham, si Isaac. So, sabi ng Panginoon sa kanya, kasi nga, tumawa siya, di ba? Is anything too hard for the Lord? Kaya sa ating mga kaibigan sa umagang ito, sabi ko dito na, is anything too hard for the Lord kapag nais natin magbigay ng kabalita sa paligid natin? Time will come that we will not be allowed to preach. Alam ko, inaantay-antay na dahil malapit na talaga ang panahon. We will not be able to preach in public places, in the buses, in the stations, and even in the church. Darating ang panahon na hindi na tayo magsisermon ng sinisermon ng kagaya ng ngayon sa ating panahon. And ang Panginoon, kapag tayo ay manatili sa Kanya, mayroon siyang pangako. God has a hope and a promise for you and for me. Meron siyang pag-asa na binibigay sa atin at meron siyang pangako na binibigay sa atin ang buhay na walang hanggan. Sabi nga sa Matthew 6:23, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Nung nag-preach ako noon sa LRT, binaliktad ko yun. Sabi ko, and seek ye first the things of this world, and the kingdom of God will be added unto you. Sabi ko, tama ba yun? Parang baliktad. Kaya ang nakatingin, yung sa katabi ko, ay tumawa, yung sa gilid ko, saka yung sa katabi ko. So, sabi ko sa kanila, challenge ko sa kanila, mga kapatid, ang ating responsibility as Christians is to love God and give glory to His name. Sana maging isang challenge sa atin ngayon, at kagaya ng mga challenge na binigay ko doon sa LRT station, na ang ating Panginoong Hesus ang ating uunahin sa lahat ng bagay na ating ginagawa. And all these things will just be added unto us. That is my prayer this morning. Amen.